Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang The Painter. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ang dating CIA agent na si Peter ay nakaupo sa isang restaurant, kung saan tinanggal niya ang kanyang earplugs, at doon nalaman ang kanyang napakatalim na kakayahan sa pandinig. Tumawag kay Peter ang kanyang buntis na asawa na si Elena, habang may isang lalaking nakabalat kayo ang pumasok sa restaurant. Ibinunyag ni Elena na gumagawa siya ng kaso mula sa hindi tinutukoy na lokasyon, at sinabi ni Peter na mabuti at tumawag ang asawa, bago siya mawawala para sa isa ring misyon. Lumapit ang nagbalat kayong lalaki kay Peter mula sa likuran, at binati siya ni Peter, kahit hindi pa man niya ito nakikita. Ang lalaki ay nagngangalang Bern. Umupo si Bern at nagbibiroan sila tungkol sa kanyang pagbabalat kayo. Tinanong niya si Peter kung kumusta na si Elena, at kung handa na ba siyang maging ama, ngunit ibinalik ni Peter ang tanong sa kanya kung handa na rin ba ito. Dito na nagbalik tanaw si Bern sa isang naganap na pag-atake ng terorista, na siyang pumatay sa mga magulang ni Peter, kung saan din malubhang naapektuhan ang kanyang pandinig. Sa pagbabalik tanaw ni Bern sa nakaraan, napag-alaman din kung paano niya pinilit ang mga doktor na tulungan si Peter na gumaling, at kung paano niya ito inalagaan bilang tunay na anak. Sinabi ni Bern kay Peter na nakita niya ang kapansanan nito sa pandinig, bilang isang lakas at hindi isang kahinaan. Pagkatapos ang pagbabalik tanaw na iyon ay iniabot ni Bern ang isang pahayagan sa mesa, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang high-level target na gusto niyang ma-neutralize. Ipinaalam ni Bern kay Peter na kailangan din niyang i-download ang data mula sa isang biometric watch na suot ng target, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga kriminal na aktibidad at mga bank account numbers, na may akses sa milyon-milyong dolyar na pera. Ayon kay Bern, ang target ay makikipagpulong sa gabing iyon sa isang Russian, at kailangang pigilan ni Peter ang pagpupulong. Kinagabihan, makikitang ang nasabing target na napapalibutan ng 4 na bodyguards, ay lumabas sa elevator papunta sa car park. Nagsasagawa ng safety check ang isa sa mga bodyguard sa paligid ng kanilang sasakyan. Habang kanya itong ginagawa, nakita niya ang isang device sa ilalim ng kotse, at sinabihan ang iba na lumayo. Namatay ang mga ilaw, bumukas ang pinto ng elevator, at ang lahat ng lalaki ay napalingon dito. Habang nakaharap silang lahat sa elevator, lumitaw si Peter mula sa likuran, tinalian ng cable wire ang leeg ng target, at isinagawa ang pag-download ng data mula sa relo nito. Habang di na-download ang data, sinimulan ni Peter na patayin ang mga bodyguard isa-isa. Pagkatapos ay kinuha niya ang relo na kompleto na ang pag-download ng data, at papatayin na sana ang target nang marinig niyang paparating si Elena kasama ang ibang mga ahente. Sinabi ni Elena kay Peter na kailangan niyang pakawalan ng target, dahil bahagi ito ng isang nagpapatuloy na investigasyon. Habang nag-uusap sila, binaril ng target si Peter at ang bala ay tumagos sa katawan nito hanggang sa buntis na si Elena, dahilan para pareho silang bumagsak sa sahig. Pagkalipas ng 17 taon, iniisip ni Peter si Elena habang nagpipinta. Pakiramdam ni Peter ay na-double-crossed siya, at sinabi kay Bern na tapos na siya sa ahensya. Naalala niya ang pagkawala ng kanilang sanggol, pati na ang pag-iwan sa kanya ni Elena, at ginagamit niya ang kanyang galit at sakit habang nagpipinta, na nagresulta ng isang makulay na painting ng mukha ni Elena. Balik sa kasalukuyang araw, nagtatrabaho si Elena sa CIA headquarters, hinggil sa isang kaso ng mga nakidnap na bata, partikular sa isang batang lalaki. Tumawag si Elena sa isa pang CIA agent na naghahatid sa nasabing bata lulan sa kotse. Lumabas ng kotse ang lalaki, upang makapag-usap sila ng maayos ni Elena. Pinag-uusapan nila ang pagkakasangkot ng ahensya sa mga nagaganap na pagkawala ng mga bata. Ngunit nang pabalik na siya sa sasakyan, ay inilock ng bata ang pinto. Nakiusap siya sa bata na buksan ang pinto, ngunit hindi ito nakinig, hanggang sa may biglang bumaril sa kanya. Habang nagtatrabaho si Elena sa computer, nagulat siya nang makita ang mga resulta ng DNA test sa isang bata na nagpakilala sa kanya at kay Peter bilang mga magulang. Balik sa kotse kasama ang batang lalaki, sumakay ang shooter sa kotse at nakipag-usap sa bata na tila magkakilala sila. Hanggang sa pinaandar na ang sasakyan at umalis na ang dalawa. Sa isang lugar, makikitang tumatawag si Peter sa isang babae na nagngangalang Lucy, kung saan tinawag siya nito bilang si Mark, at humiling sa kanya na pumunta at magkita sila kinagabihan.
Narinig ni Peter na may dumating na sasakyan, lumabas siya at nakita ang isang iniwan na package. Nakatanggap siya ng 2 libro at isang card mula kay Elena, dahilan upang maalala niya ang mga panahong magkasama sila. Sa bayan, habang inilagay ni Peter ang ilang mga pinamili na groceries sa kanyang sasakyan, narinig niya ang isang lalaki na papalapit sa kanya at nagsimula silang mag-usap. Kinagabihan, pumunta siya sa tavern ni Lucy. Nag-usap sila sandali at nang pansamantalang umalis si Lucy, ay may isang batang babae ang pumasok sa bar at lumapit sa kanya at tinawag siyang Peter. Ngunit nagpanggap si Peter na hindi iyon ang kanyang pangalan. Nagpakilala ang babae na si Sofia, at sinabi niyang pinadala siya ng kanyang ina na si Elena, na ikinagulat ni Peter, ngunit nagkunwari na hindi niya kilala si Elena. Ayon kay Sofia, sinabi sa kanya ng kanyang ina na kung may mangyayari sa kanya, ay hanapin niya si Peter. Itinanggi ni Peter na may alam siya sa mga pinagsasabi ni Sofia, kaya tumayo siya at umalis sa lugar. Sa bahay, may narinig si Peter na papalapit, at nang inusisa niya ito, ay nakita niya si Sofia sa labas. Nagtanong si Peter kung paano siya nito natagpuan, at nagsinungaling si Sofia sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sofia na sinabi sa kanya ni Lucy sa bar, kung saan siya nakatira. Hiniling muli ni Peter na siya ay umalis na. Ipinagpatuloy ni Sofia ang pagtatanong, ngunit iginiit pa rin ni Peter na ang kanyang pangalan ay Mark Nicholson, at muli niyang pinaalis si Sofia. Tinanong ni Sofia kung pwede ba siyang manghiram ng charger bago umalis, at pumayag naman si Peter. Habang naghahanap si Peter ng charger, tiningnan ni Sofia ang mga painting, at nakita niya doon ang painting ng kanyang ina na si Elena. Ngayong alam na ni Sofia na nagsisinungaling si Peter, sinabi niya na siya ang kanyang ama. Nang marinig ni Peter na may mga tao na papalapit ng bahay, sinabihan niya si Sofia na magtago sa banyo sa itaas. Lumapit sa bahay ang mga armadong lalaki na may suot na full combat gear, at naghagis ng shock grenade sa bintana, at pumasok sa bahay ni Peter. Naganap ang isang labanan kung saan isa-isang pinatay ni Peter ang mga kalaban. Habang nangyayari ito, may isang armadong lalaki ang tumayo sa likuran ni Peter at handa na siyang patayin, ngunit binaril ni Sofia ang lalaki. Sinuri ni Peter ang mga patay na lalaki, at nalaman na sila ay mga ahente ng CIA. Kumuha siya ng mga gamit at umalis kasama si Sofia. Sa CIA headquarters, pinapanood ng section chief na si Nomi Piasecki, ang footage ng bodycam ng pagpatay ni Peter sa kanyang team. Dumating si Agent Kim, at tinanong siya ni Nomi kung ano ang alam niya tungkol kay Peter Barrett. Alam niyang siya ang The Painter, at ipinaalam sa kanya ni Nomi na siya ay naging rogue at siya na ngayon ang kanilang #1 priority, at kailangan nilang ipaalam kay Byrne. Sa isang silid ng hotel, si Ghost na siyang bumaril sa lalaking kasama ng bata kamakailan, ay nakatanggap ng tawag at na-activate muli. Dumating sina Nomi at Agent Kim sa bahay ni Byrne. Tinanong nila ang matanda tungkol kay Peter, at sinabi sa kanya na pumatay siya ng 8 CIA agents. Sinabi ni Byrne sa kanila na hindi sila dapat nagpadala ng isang team, laban sa isang katulad ni Peter, lalo at hindi ipinaalam sa kanya. Sinabi ni Nomi kay Byrne na si Peter ay isang banta sa pambansang seguridad, at hiniling ng matanda na umalis na ang dalawa. Pumasok sina Peter at Sofia sa isang computer repair shop. Hiniling ni Peter sa lalaki na i-hack ang CIA para sa impormasyon, ngunit wala silang mahanap kundi ang pangalan ni Byrne. Tumawag si Peter kay Byrne at sinabi sa kanya ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Byrne na 2 ahente ang pumunta sa kanya, at tinanong siya tungkol kay Peter. Hanggang nagpasya sila na magkita. Sinabi ni Peter ang isang lugar kung saan sila magkikita, at si Peter na ang lalapit kay Byrne. Naghihintay sina Peter at Sofia sa isang hotel, at nang tumingin si Peter kay Sofia, naalala niya si Elena, dahil magkamukha sila. Sa Langley, ipinaalam ni Agent Kim kay Nomi, na natagpuan nila si Peter sa Oregon. Balik sa hotel, binigyan ni Peter si Sofia ng isang tracking device para mahanap niya ito, kung sakaling magkahiwalay sila. Kinalaunan ng gabing iyon, hinahanap ni Ghost ang tahanan ni Peter. Dumating si Peter sa tagpuan nila ni Byrne, at tinanong niya ang matanda kung bakit sinusubukan ng CIA na patayin siya. Sinabi ni Byrne kay Peter ang tungkol kay Agent Nomi Piasecki, at ang kanyang determinasyon na mahuli si Peter, dahil nakikita niya si Peter bilang isang banta sa pambansang seguridad. Itinanggi ni Peter na may alam siya sa bagay na iyon, at tinanong si Byrne tungkol kay Sofia. Sinabi ni Byrne kay Peter, na siya ay pinaglaruan lang ng kung sino.
Dumating si Lucy sa kanyang bar upang magbukas, at nang makapasok, nagulat siya nang makita ang isang di kilalang tao na si Ghost. Itinutok ni Lucy ang kanyang baril kay Ghost, ngunit nilapitan siya nito at pinatumba siya. Sinabi sa kanya ni Ghost na hinahanap niya si Peter, ngunit itinanggi ni Lucy na kilala niya ito. Dumating si Burns sa tinutuluyan ni Sofia, at tinanong niya ito tungkol sa kanyang ina. Tinanong ni Burn kung sino talaga siya at sinundan pa ng maraming tanong, kung saan sinagot ni Sofia ang bawat isa ng tama. Hiniling ni Peter kay Burn kung may magagawa ba ito, upang malaman nila kung anong nangyari kay Elena, dahilan para tumawag si Burn sa kanyang kontak. Nalaman ni Burn ang ilang impormasyon at sinabi kay Sofia na patay na ang kanyang ina, nang dahil sa paglilingkod sa kanyang bansa. Sinubukan ni Peter na i-comfort si Sofia, ngunit galit na galit ito at sinabihan si Peter na itigil ang pagsisinungaling, at dapat ay may alam ito tungkol sa pangyayari. Tinanong ni Burn si Peter kung mayroon ba siyang anumang pakikipag-ugnayan kay Elena, at naaalala ni Peter na nakatanggap siya ng mga libro at card mula rito. Ipinangako ni Peter kay Sofia na aalamin niya ang nangyari kay Elena at umalis. Lumabas si Peter at sa kanyang sasakyan, tiningnan muli ang mensahe sa card mula kay Elena. Dahil sa mensahe, inusisang mabuti ni Peter ang libro na ipinadala sa kanya. Sa puntong iyon ay nahanap niya ang isang USB drive. Dumating sina Nomi at Agent Kim sa Oregon, at pinag-uusapan nila na wala ng kakayahan si Burn. Dinala ni Peter ang USB drive sa computer repair shop, upang makita kung ano ang nilalaman nito. Habang tinitingnan nila ito, narinig ni Peter ang isang taong papalapit at kumasa ng baril, kaya siya napasigaw sa technician na bumaba sa sahig. Nagpaputok si Ghost ng isang shotgun sa pintuan, ngunit hindi niya natamaan si Peter, kung kaya ay hinamon niya si Peter na makipaglaban sa paniniwalang siya ang mas magaling sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay sumipol si Ghost na nagdudulot ng matinding sakit sa tenga kay Peter, kung kaya nagmamadali itong tumakas. Tinanong ni Ghost ang technician na tumingin sa USB at pagkatapos ay pinatay ito. Dumating si Peter sa tavern ni Lucy, at nakita niya itong nakahandusay at patay na sa sahig. Humihingi siya ng paumanhin kay Lucy, dahil dinala niya ang kamalasang ito sa buhay ng dalaga. Tinakpan ni Peter ang kanyang mga sugat, at muling tiningnan ang flash drive sa laptop na kinuha niya sa tindahan kanina. Sa flash drive, nakita niya ang isang video ni Elena na isiniwalat ang programa ng CIA, sa pagdukot ng mga bata upang sanayin na magiging mga asasin. Sinabi pa niya, na hindi titigil ang kung sino mang utak ng programang ito na pigilan ang impormasyon na lumabas. Pagkatapos ay kinumpirma ni Elena na buhay ang kanilang anak na babae, at kailangan umano itong protektahan ni Peter, hanggang sa nagsimulang mag-shutdown ang computer, at hindi na natapos panoorin ang sunod pa sanang sasabihin ni Elena. Umalis si Peter sa tavern ni Lucy at bumalik sa hotel, kung saan ang mga ahente ng CIA ay nasa proseso ng pag-agaw kay Sofia. Isang putukan ang sumiklab, at si Burn ay mukhang nasugatan habang sinusubukan niyang barilin ang mga tumatakas na ahente. Hinahabol ni Peter ang sasakyan, ngunit naharangan siya ng iba pang mga sasakyan. Inutos ni Nomi sa mga kasamahan na paputukan si Peter, ngunit pagkatapos nilang gawin ito, napansin nilang wala si Peter sa kanyang sasakyan. Gabi na, at si Peter ay nakahiga na halos wala ng malay sa kagubatan, hanggang sa matagpuan siya ng isang palaboy na lalaki. Hinahanap ni Agent Kim at ng kanyang mga kasamahan si Peter sa kagubatan, ngunit wala silang makita. Hindi naging masaya si Nomi sa trabaho ni Agent Kim. Samantala, nagising si Peter na nakahiga sa isang mesa, kung saan ginagamot siya ng lalaki. Nakilala agad ni Peter ang nagkukunwaring palaboy na lalaki bilang si Burn. Mga 3 oras na nawala ng malay si Peter, at pinainom siya ni Burn ng gamot. Pinasalamatan ni Peter si Burn para sa kanyang tulong, pagkatapos ay binigay niya ang USB drive upang tingnan ito. Tinanong ni Nomi at Agent Kim si Sofia, kung saan kanyang binunyag na sina Elena at Peter ang kanyang mga magulang. Gustong malaman ni Nomi kung may flash drive bang hawak si Peter at pinagbantaan niya si Sofia. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na lumabas ng silid. Tinitingnan ni Burn ang mga nilalaman ng USB drive, at sinabi niya kay Peter na kinikidnap ng CIA ang mga bata at binubulag sila, upang mahasa ang kanilang iba pang mga pandama, at magiging katulad ni Peter. Biglang nagsimulang madilit ang nilalaman ng flash drive at sinabi ni Burn na malamang ay nagkaroon ito ng virus, at humingi siya ng tawad kay Peter.
Ngunit ngumiti lamang si Peter nang napagtanto niya na mayroon pa siyang ibang kopya. Iminumungkahi ni Bern na kunin nila ang nasabing kopya, ngunit sinabi ni Peter na kailangan muna niyang protektahan si Sofia, na ayon na rin sa video ni Elena. Kinuwestiyon ni Kim ang mga pamamaraan ni Nomi na naglabas ng Code Red, dahil nakapasok na si Peter na isa-isa nang pinatay ang mga ahente. Sinubukan ni Nomi na umalis, at inutusan niya ang kanyang koponan na palibutan siya para sa proteksyon. Nagpupumilit si Sofia na kumawala, nang dumating si Agent Kim upang pakawalan siya. Ipinagpatuloy ni Peter ang pagpatay sa kanyang mga kalaban, habang naabutan naman ni Nomi si Kim, at tinanong kung saan nito dadalhin si Sofia. Sinabihan ni Nomi sina Kim at Sofia na sundan siya. Ipinagpatuloy ni Peter ang pagpatay sa mga ahente, at narinig niya ang pagtatalo ni Nomi at Kim, hanggang sa pinatay ni Nomi si Kim. Dali-daling pinuntahan ni Peter ang lugar at naabutan niya sina Sofia at Nomi. Sinabi ni Peter kay Nomi na palayain ang kanyang anak. Habang nagsasalita siya, dumating si Ghost at naghamon ng hand-to-hand combat, dahil gusto niyang malaman kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa ni Peter. Nagsimula silang magsuntukan, habang sinasabi sa kanya ni Peter na hindi nila ito kailangang gawin. Sinabi ni Ghost na hindi siya pinilit na gawin ang kanyang ginagawa, kundi gusto niyang gawin ito. Dahil doon, pinatay siya ni Peter sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang mata. Tinawag ni Nomi si Peter para hanapin sila. Nang magkaharap silang dalawa, pareho silang nagpaputok ng baril, ngunit hindi natamaan ang isa't isa. Inihayag ni Nomi na siya ang head intern sa programa ng CIA. Nainis siya dahil laging bukang bibig ni Bern kung gaano kagaling si Peter, at siya ay isa lamang kopya kay Peter, at hindi kailanman tinatawag na boss. Dumating si Sofia bitbit ng ibang CIA agents, kung kaya ay sumunod si Peter sa sinabi ni Nomi na ibaba ang kanyang baril. Hinanap ni Nomi ang flash drive, nang biglang dumating si Bern at binaril ang mga CIA agents na nagbantay kay Sofia. Dahil dito, napagtanto ni Peter na si Bern ang utak ng nasabing programa mula noon pa. Gustong makuha ni Bern ang kopya ng flash drive mula kay Peter, at pagkatapos ay nakakagulat na binigay ni Bern kay Sofia ang isang baril. Napag-alaman na bahagi din ng programa si Sofia. Sinabi ni Bern kay Peter na siya ang prototype, at kailangan niyang bumuo ng isang army na katulad ni Peter, upang protektahan ang bansa. Hiningi ni Sofia ang flash drive at binaril si Peter. Sinabi ni Peter kay Sofia na wala siyang pakialam kung mamatay siya, ngunit ayaw niyang sundan ni Sofia ang isang lalaking nagnakaw sa kanya, mula sa kanyang mga tunay na magulang. Ipinaliwanag niya na pinatay ni Ghost si Elena, nang sinabihan ni Elena si Bern na gusto niyang makuha ang kanyang anak. Inutusan ni Bern si Sofia na patayin si Peter, habang sinabi sa kanya ni Peter na siya ay katulad ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, binaril ni Sofia sina Nomi at Bern. Pagkatapos ay sinabi ni Sofia kay Peter, na hindi nakikita ni Bern na siya at ang kanyang mga kapatid sa program, ay marami pang maaaring magagawa, kaysa sa pagiging assassin lamang. Sinabi niya kay Peter na gusto niyang makuha ang flash drive. At sa susunod na makita niya si Peter, ay baka hindi na niya maalala na tatay niya ito. Pagbalik sa bahay, sinuri ni Peter ang pangalawang libro at nahanap ang kopya ng flash drive. Sinabi ni Elena sa video na kailangan niyang protektahan si Sofia, at tulungan ang lahat ng iba pang napasok sa programa. Sa sandaling iyon, narinig ni Peter na may nagkasan ng baril sa labas ng kanyang bahay na alam niyang si Sofia, at alam niyang nakatutok ang baril nito sa kanyang ulo. Ngunit hindi ito pinaputok ni Sofia at nagkangitian sila sa isa't isa. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.